Gagawa tayo ng salt and pepper wings at saka ginisang wings na may sotanghon. Yan ang ating ngayong araw na to. So ito ay ating mga pambaon. Kailangan natin ng laurel at bahagyang sea salt. At syempre hindi mawala ang ating paminta. Pakuluan natin ng bahagya yan. Then ang kalahati na ay gagawin natin salt and pepper. Okay. Try natin gamitin ang blue torch kasi dito malamig na. So tinatamad na akong lumabas para mag-iihawin o magkakaroon na ng grill marks. So pwede naman natin gamitin ng suplete. Okay. Ayan ang mga kailangan lang natin. Kailangan natin ng luya para sa ating sotanghon na may chicken wings. Okay. Then bawang, sibuyas. Okay. So, tara, umpisa na natin hiwain. Diba? So, bali para sa kalaman sa lahat. Kaya puro bakit lagi tayong pagluluto ang ginagawa natin ngayon. Kasi alam niyo bakit? Dahil hindi na kami makakalabas na maigi. Hindi ka na makapagmuni-muni dyan sa labas kasi malamig na. So kailangan talagang ihanda mo na yung sarili mo. Dito na lang talaga sa bahay. Diba? At para na rin sa kalaman sa lahat. Dito sa Canada o saan mang sulok na mas na malamig na lugar ay talagang depression ang abot mo dito. Kaya kailangan talaga pagdating ng winter ay kailangan dapat alam niyo kung ano mga dapat gawin. So yung pagbablog natin puro indoor lahat. Okay? At kung sakali man na mag-snow na yan, doon pa lang tayo makapag-video. At syempre dito pa rin sa loob yan. Lalabas mo siguro tayo ng bahagya parang saglit lang. Kasi alam nyo mga kapare ko pagka malamig na dito o di kaya may snow na or magni-negative something na ganyan, mababa ng temperature, hindi ka rin makapag-vlog sa labas ng matagal kasi ang phone na hindi pwedeng tumagal. Ang mangyayari dyan pagka itagal mo yung phone mo ay mamamatay yan sa lamig. Lalo yung Apple papatay ganyan pag nag-exceed siya sa tamang temperature niya at mag-exceed siya dun sa sobrang lamig. Ayaw niya. Para baka may magsasabi bakit hindi ko binalatan ng ang luya. Kasi alam nyo, nasa balat ang lasa. Yan. Ayan. So bali gagamit tayo ng suplete or blue torch. Yeah, so para magkakaroon sila ng sunog-sunog ng markings doon sa manok para magiging salt and pepper siya. Tara, panoorin natin. Ayan. At siya nga pala, introduce natin itong galing ito sa company namin. Ito. Chicken and rib rub. O sweet chicken. Ang lasa nito kasi malatalat naman na mis. Masarap, maganda ang ano niya. Ang galing. Yo. Okay. So ulitin natin.
ang ating ingredients sa ating chicken sotanghon. Siyempre hindi mawala ang sotanghon. At kamatis, garlic, luya, at saka sibuyas. So, yan lang ang kailangan natin. Plus yung pinakuluan nating manok. Bali, ito yung pinakuluan natin na manok. Tanggalin lang natin yung bula-bula na yan dahil gagamitin natin yung sabaw. Yan ang pangsahog natin doon sa sotanghon natin. Di ba? At the same time, magagamit natin talaga yung sabaw. Okay? Then, dyan na rin tayo kukuha ng chicken wings natin. Yan. Tatanggalin lang natin tong bula ng galing sa manok. Kasi ito yung mga namatay na niya na dugo. Okay? Para yung sabaw niya ay malinis pa din. Para doon sa sotanghon. Kasi kung di natin matatanggal ito, mangyari dyan, hahalo sa sabaw yan. Na parang akala mo yung sabaw ay hindi ganun ka, parang marumi tingnan sabaw. No? Kaya kailangan tanggalin natin yun. So bali, dalawa ang maluluto natin ng ganito. Kaya para tipid din. Kasi mahilig yung anak ko, o mahilig yung bunso ko ng chicken wings. A few moments later. Yan, kalbo na lahat ng mga puno. At paligid ay napakatahimik na. So, ganito dito. Pagpapasok ng winter. Matamlay ang panahon, matamlay ang paligid, matamlay lahat ng tao. Yan na. So, hindi lang natin i-overcook tong wings. Kasi pangit yan paglulutuin. So, kailangan bahagya lang siyang bahagya lang yung pagkakaluto niya. Iuna na natin ang mantika. Isusunod na natin ang garlic. Susunod na rin natin ang ating kamatis. Pwede na natin buhusan ng tubig. At syempre huwag mo kalimutan yung pinagtanuhan natin kanina. So hindi ko na siya sasalakin. Ito na yun. Yung ito na yan. Lagyan na rin ito yung dahon niya para mas lalong sumarap. Okay. Antayin natin kumulo yan. Then saka natin ilalagay ang manok. Ayaw natin ma-overcook ang manok na husto. So mas maganda yung nandyan na yan.
At sabi ko naman sa inyo, hindi basta-basta mawala ang asin. At sabay na rin natin ang ating wow sarap. At syempre, isabay na rin natin ang ating makamandag na paminta. Ayan. Hindi magpapauli ang lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat ang chicken base natin. Ang lasa nito. Bakit? Dahil yung pinakuluan ko ng manok dito na napunta. At yung vitamina ng manok dito na rin napunta. So lahat yan. Kaya tama yung mga matatanda noong unang panahon. Pag nagsaing yung mga matatanda, ewan ko kung alam niyo. Yung lula ko, pag nagsasaing sila ng kanin o magluluto sila o magsasaing ng kanin, ang ginagawa ng mga yan, hindi nila tinatapon yung tubig na pinapakulo nila, pinapaano ng kanin. Kasi, yun ang isasabaw nila sa mga anik-anik nila. Totoo din naman. Sarap. Yo, sabaw pa lang. Ulam na. Kumulo na ang ating so syempre ilalagay na natin manok. Kumukulo na siya. At alam nyo ba to? Ito yung sutanghon dito. Sutanghon ito. Ayan o. Ilulubog na natin yan. Baka ilulubog pa sa iba. Okay. At syempre, hindi magpapauli ang bok choy. Ito yung bok choy. Ayan. Akala nyo si bok choy lang na vlogger ito. Hindi. Ito talaga bok choy talaga to. Ayan. Bok choy tawag natin. Hindi si choy choy yan. Iba yun si choy. Si choy ay tao yan. Ayan. So habang hinahantay natin na maluto lahat. At siyempre iwain na natin tong bok choy natin. Di ba? Hugasan muna natin yung bahagya. May matanggal yung mga anik-anik. Ayun. So nagluluto na tayo ngayon. Kami kasi dito, diskarte namin pang 1 linggo ang lutuan. So kaya nagluluto na ako ng marami mga putahe ngayon. At the same time, binablog ko na din. Dahil ito, pang 1 linggo straight to. So, bali para sandok ka na lang ng sandok. Kasi kukuha ka ng baon mo, yan. Ganyan diskarte dito sa ibang bansa. Lalo na, di kagaya sa atin dyan ay araw-araw lagi nagluluto. So, ano pa papatatagalin natin? Isusunod na natin ang pang salt and pepper natin. Yan. So, yun yung mantika natin. A few moments later.
Yan na mga kaparik. Oy, kaparikay. Usap muna tayo habang niluluto natin ang dalawang putahe. So, bali ganito dito sa ibang bansa. Hindi ka dapat araw-araw magluluto. So, bali ang lulutuin mo ngayon. Halimbawa, linggo. Ngayon kasi linggo. Bukas ay pasok na. So, magluluto ka na ng isang kadamakmak. Ayan, dalawang putahe na yan. Good for isang linggo na yan. Sakto yan. Huwebes pa lang, may pang last ano na yan. May huling ano pa yung yan bago mag Friday. At mag-i-end na naman yung linggo. So, ganito dito. So, pang maramihan ng luto para isang tipira na. Hindi yung luto ka ng luto everyday kasi nga dito nakakapagod. Dahil pag uwi mo sa bahay, gusto mo humilata na lang at manood ng TV, manood ka ng vlog. Alam mo yun, so dapat yun na lang ang gagawin mo. As in pagpapahinga. Pahinga talaga. So hindi mo na kailangan na magluluto pa o ano pa. So sandok ka na lang ng sandok dyan, kakain ka. Ganon ang buhay abroad. Lagyan na natin ito. Sigurado tatalsik yan. Malapit na maluto ang ating sutanghon na sutanghon chicken. Sutanghon chicken, baliktad na naman pagkasabi ko. Chicken sutanghon. Ayan. Pero iba tong chicken sutanghon na to. Ayan. Nilagay ko na ng kamatis para mas lalong wala nang ano pa sa pagiging healthy. Ayan. Yan ang sabi ko sa inyo. Sabaw pa nga lang, panalo na. Okay. Okay. So, haunin na natin to. Good to go na. Ayan. Ayan. Ang lagayin natin ng ating wings. Siyempre. Ayan. So, ang kailangan lang natin ay paminta. Siyempre. Ayan. Kuha tayong suklete. Ganun lang kadali mga kaparikoy. So, ilalagay na natin dito. Ito na salt and pepper natin. Ayan. Tawagin na natin yung chakiting natin. Masarap to, sarang sauce. Yan, so ilalagay lang natin itong hindi ilalagay lang natin ng salt and pepper. Ito na yung ginagawa nating salt and pepper. Okay. Yun.
Bulbulburon lang natin. Huwag kayo matakot, hindi maalat yan. Yun. Yan saka natin isusuplate yan. I'm now sharing like everyday vibes. Canada stories with the Lloyd pride. Experience thoughts that out on the scenes. Hollow content, you know what I mean. No media TV, let's go. Life in Canada, I'll let you know. Subscribe, like, share, it's a journey. Real life stories, Dito Sanel Media TV. From winter snow to summer shine, Pinoy in Canada. This life is mine. Kwento ng buhay, simple or deep. Join the adventure, memories we'll keep. Now Media TV, always real, always free. Pinoy heart in Canada, come and see. Natin yung raw sauce yan. At nakatipid na tayo ng almost Now Media 20 TV, let's go. Life in Canada, I'll let you know. Subscribe, like, share, it's a journey. Real life stories, Dito Sanel Media TV. Siyempre, ito yung tikimin po sa mga natin. So, ito na. Tikimin From po winter sa snow to summer shine, Pinoy in Canada, this life is mine. Kwento ng buhay, simple or deep. Join the adventure, memories we'll keep. Now Media TV, always real, always free. Pinoy heart in Canada, come and Ayan, see. mga kapatid, dito na naman tayo sa ating Now Media TV, let's go. Life in Canada, I'll let you know. Subscribe, like, share, it's a journey. Real life stories, Dito Sanel Media TV. Masarap to sa ransos. Panalo na naman. May pulutan ka na. May ulam ka pa. Dapat laging kumpleto. Lalong sumarap sa barbecue. Manganganghang barbecue. Smoke pa. Itong carrots na to, pag isasawsaw mo sa ransos, napakasarap. I-dip mo lang ng barbecue sauce nila. Masarap. Tingnan mo yun naman yun. Yun dapat ng luto. Kasi pag masubra mo ng pakulo, tatanggal na tong mga laman niya. Dapat yung unang kulo lang niya. Yung kulong-kulo talaga. Aunin yun na. No. Sarap. Yan. Ayan na naman. Dito na naman nagtatapos ang ating kwento. At dito sa kusina ni Kaparikoy ninyo. At ito yung menu natin. Good for 1 week na ito. Okay? So maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa
Buhay Canada! Beer na lang ang kulang. Sarap ng barbecue na. Sobra. Mahal.